Karamihan sa atin ay nais na magkaroon ng sariling tanim na kalamansi sa bahay. Ito man ay itatanim natin sa mga bakanting lugar o kaya naman ay sa mga container. May mga panahon kasi na sobrang mahal ng kalamansi sa tindahan o palengke at isa pa, ang kalamansi ay isa sa mga palagi ang ginagamit sa kusina. May dalawang paraan para magkaroon tayo ng tanim na kalamansi. Una, kung ang mga buto nito ay itatanim. Ito ay posibleng abutin mula 4 hanggang 6 na taon bago mamunga. Pangalawa, kung tayo ay magtatanim ng mga minarkot na kalamansi. Kadalasan ay nabibili ito sa mga garden store at online. Mas nire-recommenda ko ang pagbili ng mga markot dahil pagkalipas lamang ng 3 hanggang 4 na buwan, ito ay posibleng magkaroon na ng mga bunga. Kung ang nabili nating kalamansi ay itatanim natin sa container, tandaan natin na ang mga ugat ay nakakulong lamang sa isang limitadong espasyo. Kung ano ang ilalagay nating pataba, iyon lang ang kanyang mapapakinabangan. Kapag sapat ang mga nutrisyon na kailangan ng kalamansi, maiiwasan nito ang paninilaw ng dahon, madalang na pagbunga, namumulaklak naman pero nahuhulog at hindi nagiging bunga o kaya ay tuluyan ng namamatay. Ang kalamansi ay nangangailangan ng 8 o higit pang oras na sikat ng araw. Magkaganon pa man, kaya para nitong mabuhay sa mga lugar na may liwanag na hindi bababa sa 3 oras. Yun nga lang, ito ay posibleng magkaroon ng iba't ibang uri ng sakit sa dahon o magreresulta sa mas mabagal na paglaki. Nangangailangan din ito ng regular na pagdidilig. Tandaan po natin na ang regular na pagdidilig ay iba sa araw-araw na pagdidilig. Ang regular na pagdidilig ay ang pagbibigay ng sapat na tubig sa tamang oras at panahon. Ibig sabihin, ang pagdidilig ay gawin kung ang lupa ay natuyo na at limitahan ang pagdidilig kung ang lupa ay hindi pa naman natutuyo. Ang araw-araw na pagdidilig ay maaaring hindi kailangan. Laging dumepende sa klima ng inyong lugar. Kapag ang mga nabiling kalamansi ay ililipat na sa mas malaking container, mangangailangan ka ng lupa at mahalaga ang uri ng lupa na gagamitin natin. Ito ay dapat na buhaghag at masustansya. Nire-recommenda ko ang paghahalo ng 3 parte ng pinagsamang lupa at buhangin, 1 parte ng carbonized rice hull, 1 parte ng ipa ng palay o kokopit, at 1 parte ng vermicast o dumi ng hayop na kumakain ng damo. Ito ang magiging pundasyon ng halaman upang makakilos na maayos ang mga ugat at makakuha ng sustansya na kanyang kailangan. Pero ang anumang sustansya o pataba na inihalo natin sa lupa ay mauubos dahil araw-araw itong kinukonsumo ng halaman. At dahil nga naka-container ang halaman, wala siyang kakayang makahanap ng sustansya. Kaya tayo ang magbibigay ng mga nutrisyon na kanyang kailangan. Umpisahan sa pagbibigay ng pataba na magpapabilis sa kanyang paglaki at upang maiwasan ang pagkabansot. Importante din ang pagiging malusog ng kanyang mga dahon upang makasagap ng sustansya mula sa araw. At ang mga natural na pataba na maaari natin gamitin ay ang mga sumusunod. Alin man sa mga ito ay epektibong pataba na magagamit natin sa unang bahagi ng pagpapalaki ng halaman. At ang lahat ng ito ay mapapanood din dito sa ating channel kung paano ito ginagawa at ang tamang aplikasyon. May mga pagkakataon na ang pamumulaklak ay hindi nagiging bunga. Ito ay sa dahilang ang kapit ng mga bulaklak ay marupok at madaling malaglag. Ito ay bunga ng kakulangan ng calcium. Ang calcium ay isang nutrisyon na nagpapatibay ng katawan, sanga at kapit ng mga bulaklak. Ang isang epektibong pataba na mayaman sa calcium ay ang Calphos o calcium phosphate. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang pagkulubot ng dahon. Muli, ang paggawa ng Calphos ay mapapanood din dito sa ating channel. At kung kayo ay familiar sa Epsom salt, ito ay isang natural na mineral na maaari nating gamitin bilang pataba sa halaman. Nakakatulong ito upang mapigilan ang paglagas ng dahon at ang pagbuo ng mga bunga. Maghalo ng 2 kutsara ng Epsom salt sa isang balde na may 16 na litro ng tubig. Haluing mabuti. Pagkatapos ay maaari na nating ipandilig sa ating mga kalamansi 2 beses sa isang buwan o kada 2 linggo. Maaari ding i-spray sa mga dahon.
Ano pa man, ang paggamit ng Epsom salt ay isa sa ating mga pwedeng pagpilian na maaari nating ibigay sa halaman. Ito ay nabibili sa mga garden store at online. Upang magkaroon ng maraming bunga, hindi lang pa isa-isa kundi hitik sa bunga ay ang pagbibigay ng pataba na may mataas na potassium at iba pang minerals na makakatulong sa halaman na mapaganda ang sistemang reproduksyon. Ang mga sumusunod na natural na pataba ay ilan lamang sa mga pwedeng pagpilian. Ang mga ito naman ay subok ko na dito sa aking garden at walang duda sa bisa sa pagpapabunga maging sa iba pang uri ng halaman. Muli, ang paggawa ng dalawang ito ay mapapanood din dito sa ating channel. Ang pinakamadalas na peste sa ating mga tanim na kalamansi ay ang tipaklong. Ito ang maaaring umubos ng mga dahon kung ito ay mapapabayaan. Ano pa man, kung ang tipaklong na nakikita natin sa mga halaman ay paisa-isa, maaari itong mano-manong itaboy o alisin. Ngunit kung sakali na makita nyo na ginawa na nilang motel ang mga dahon ng kalamansi, malamang ang susunod niyan ay ang pagkakaroon ng mga anak. At upang mapigilan ito, gumawa ng neem pesticide. Ang neem ay isang uri ng natural na pataba na ginagamitan ng neem oil na nabibili sa mga garden store at online. Para sa buong detalye kung paano ito ginagawa ay pakihanap na lang po dito sa ating channel. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustento